Inaantabayanan ang formal na paglabas ng warrant of arrest laban sa kontratistang si Sara Diskaya mula sa Digos City Regional Trial Court ayon sa source ng GMA Integrated News. Bago pa man yan, sumuko na kahapon sa NBI si Diskaya. Sumuko rin sa Pasig City Police ang kanyang pamangkin at kapwa-akusadong si Maria Roma Angeline Rimando. May unang balita si John Consulta. Inaasahan na rin nating lalabas ang warrant of arrest na ni Sara Diskaya itong linggong ito at hindi na rin magtatagal ang pag-aresto sa kanya. Kasunod ng anunsyong yan ni Pangulong Bongbong Marcos, voluntaryong sumuko sa headquarters ng NBI sa Pasig City ang kontraktor na si Sara Diskaya kasama ang kanyang abogado at kaanak. Naka-face mask si Diskaya nang dumating sa NBI. Bantay sarado siya ng mga ahente nito. Ayon sa source ng GMA Integrated News, nagpahiwatig ng pagsuko si Diskaya sa isang regional officer ng NBI na siya nag-facilitate ng kanyang pagsuko. Naharap sa kasong malversation of public funds at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act si Diskaya at siyam na iba pa dahil sa manumali umunong flood control project sa Davao Occidental na nagkakahalaga ng halos 100 milyong piso. Proyekto ito ng St. Timothy Construction Corporation, isa sa mga kumpanya ng pamilya Diskaya. Nung una pa lang na lumabas itong isyong flood control project, sa unang mga meetings pa lang namin ng mga lawyers, napag-uusapan na itong mga ganyang strategy. Naniniwala naman siya sa legal processes dito, ano? Nadamay kasi siya rito kasi nga doon sa medyo nagkalito-lito ng sagot niya. Kasi sa sobrang pagod, pressure, puyat. Actually, itong project na to sa Digos, tapos na ito, hindi ito ghost project. Ayon sa isa pa naming source, hinihintay nilang ang paglabas ng warrant of arrest laban kay Diskaya. Manggagaling ito sa Digos City Regional Trial Court kung saan isinampa ang kaso. Hindi kasama ni Diskaya ang asawang si Curly na nakaliting pa rin sa Senado matapos pa-contempt dahil sa umano'y pagsisinungaling. Ang pamangkin ni Diskaya at kapwa niya akusado na si Maria Roma Angeline Rimando na isa ring opisyal ng St. Timothy Construction sumuko sa Pasig City Police. Base yan sa kumpirmasyon ng kanyang abogado. Ayon naman kay Pangulong Marcos, 8 opisyal ng DPWH na kinasuhan dahil sa kaparehong proyekto ang nagpasabing nais na rin nilang sumuko sa NBI. Ang Court of Appeals naglabas na ng freeze order laban sa mga bank account, ari-arian at mga eroplano at helicopter ng mga kumpanya ng magkapatid na sina Congressman Eric at Edvic Yap. May mahigit 16 billion na ang pumasok sa mga transaksyon ng Silver Wolves mula 2022 hanggang 2025. Nakaramihan ay may kaugnayan sa mga flood control project ng DPWH. Sinubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mga Yap pero wala pa silang pahayag. Ang pagpapafreeze ng assets, bahagi ng hakbang para mabawi ang mga pondo ng bayan na hinihinalang napunta sa katiwalian. Magpapatuloy ang imbestigasyon, magpapatuloy ang pagpapanagot at titiyakin ng pamahalaan na ang pera ng bayan ay maibabalik sa taong bayan. Ngayong linggo, sabi ni Assistant Ombudsman Migo Clavano, posibleng may maisampa sila ulit na kaso sa Sandigan Bayan. It's possible, but we go with the strength of the cases. Kung meron tayong makitang ebidensya na ang proponent mismo ang kumuha ng pera, siya mismo ang tumanggap ng pera, mas madaling i-prove po yun. Kaysa sa mga kaso na may layering, patago talaga, merong silang mga bagman na kailangan muna nating matumbok para makuha yung proponent. December 15 ang itinakda noon ng Ombudsman na deadline nila para makapapakulong ng malalaking isda o mga senador at kongresista. Ito ang unang balita. John Consulta para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.